Hello guys, so for today's video, welcome back to my channel. Kung bago ka lang, please click the subscribe button and share my video para mas maraming teachers ang makarating in Taiwan. So in this video, I'll be telling you or sharing with you my visa process. Well, it's a little bit emotional. I'm a little bit emotional because I did a lot of effort to make this happen, but above all, I thank God for the success. Well, as for telling you my journey, my visa journey, it's never been easy for me to do it. At first, I struggle, I stumble, and fall. So, unang-una sa lahat, I'd like to tell you that 3 times ako na-reject ni TECO for my visa application. Why? Because I made a mistake. I didn't know that the difference of being a FETA and being a FET. Yun. So, hindi ko alam kung ano difference ng pag-apply ng visa application ng isang main teacher sa isang assistant teacher. So, yun, dun ako medyo naging emotionally drained. Because in the first attempt, pumunta po ako doon, pinagsabay ko si medical and also my visa application. So, to make the story short, nagpunta muna ako ng medical and then saka ako pumunta ng TECO. Mga 10 a.m. So, tinry kong ipasa yung photocopy ng aking work permit. Sabi kasi ni coordinator ko, sabi niya, oh, you try to pass this, baka naman makakalusot, blah blah ganito. And then, what I did, I listened to her and I do my part, go to TECO. Although, yeah, dalawang beses yon. The first thing na pinasa ko is yung maliit na certification ng MOL to certify na ako ay nagpa-process na ng work permit, pero hindi pa pala yun si work permit. The second time na magpunta ako doon is the photocopy of my work permit in English. So, medyo dehado kasi English and also photocopy. Ilang beses ako nagtanong, pero wala. The third one, photocopy naman ng Chinese, and then, ligwak ganar din. Bawal daw. As long as hindi original, it's a no for them. But, on my fourth attempt, ibinigay na nila sa akin. Kasi, ang ginawa nung aking coordinator, pinadala nila lahat ng papeles na pinrocess nila sa MECO. So, from MECO, nakalista dun sa endorsement letter, nasa unahang papel, galing, DHL. On my last vlogs, binanggit ko, or nag-story ako, nagbigay ako sa inyo, paano ko monitor yung aking documents by DHL, link, internet link. Reference, ganyan. Tingnan mo yung reference number, na-navigate mo saan, nasa na ba yung courier, yung papel mo. So, to make the short, ang nangyari is, what I did is, I made some, I texted the delivery man. Nakapagtagpo ako dun sa lapasan namin kasi sobrang layo papasok. And then, nakuha ko siya. On the next morning, pumunta ako ng TECO, dala-dala ko na yung lahat ng set ng documents. Ayun. But then, akala ko yun yung original, yung ipinasa ko kay ate girl sa TECO, the front desk. Kasi may tatak na po
pula eh. May tatak na pula. Although may mga gray part na tatak. Parang authenticated yan. Hindi ko na gets agad na authenticated lang yon. Kasi dapat nga pala, binubuklat mo lahat yung documents before ka naman magpunta doon. I-check mo lahat kung kompleto. And kung hindi kompleto, ay di, sorry, kailangan ipadala ulit ni coordinator or ng school yung document. Ayun. So, by that time, nung unang attempt ko, sabi ko, pang-apat ko ng attempt, Lord help me, ganyan. Sabi nung nasa front desk, ma'am, photocopy ulit to at authenticated document lang to. Hindi namin to tatanggapin. Tapos ipinipilit ko ibigay lahat ng documents. Ito lang po yung binigay sa akin eh. And then, someone told me yung voice sa akin, si Lord, sabi ni Lord sa akin, anak, buklatin mo lahat agad yung iyong documents. Baka na dun yung original copy. And then, what I did, binuklat ko lahat. Binuklat ko. Nasa kalagitnaan ng documents, nakalagay dun yung original copy na madaming tatak, Chinese version, English version. Boom! Bumalik ako sa front desk after nung sumunod sa akin na number. Ako kasi number 3. So, na-process na yung number 4. Medyo nagtagal kasi may mga kulang din na documents. Napakahirap kaya ayos ng documents. Lalo na kung wala kang kaalam-alam. Kaya nga, I'm here to help you. So, I'm gonna show you later the itsura ng work permit galing sa MOL. Chinese version. So, ayun na nga, pinakita ko na siya. Sabi ko, ma'am, ito po pala hindi ko agad nakita. Pasensya na po kayo. So, kahit sobrang taas ng boses ni ate, kailangan mo magpakumbaba para maayos yung documents mo para maging maganda. Diba yung aura? So, ayun guys, kailangan maging patient. Kahit pa medyo, kumakabog-kabog na yung dibdib mo, stress ka na, nape-pressure ka, kasi baka hindi tanggapin or what. And then, after that, ayun, I'm very happy. Mapakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan in order to process your work permit. So, punta kayo sa handbook. Okay. Ano ko lang ito. Punta kayo kay handbook. Ayan. So, as you can see, this is my handbook. Page 8 po ito, mga ma'am, sir. So, you will click this application form. This one. Click this. Ayan. So, i-redirect ka po niya sa visa web application. So, all you have to do is to click I have read or read agreed to above terms and conditions. Pakibasa na din po nito. Kung madami kayong time. Confirm and continue. General visa application po tayo. New. For example, new. So, lalagyan nyo lang dito si nationality. Ipupunan nyo lang po ito above 180 days kung anong nakalagay sa inyong contract. Ganyan. Purpose of travel. Yan. And then, yung verification code. And then, send. Tapos, hanggang sa makaalis po kayo dyan. And, mailagay nyo lahat yung details. Pati, i-ready nyo din po yung contact number ng coordinator, full name ng coordinator. And ilagay nyo relationship, hindi yung co-teacher or coordinator, ganun. So, yun po yung magiging basihan ni TECO. Tatawagan nila sila para malaman kung totoong legit na tinanggap kayo sa kanilang school. Yan. Okay, so ngayon lalabas yung pinaka-application nyo na doon na lahat. Dapat okay, tama yung kailan ka dadating, yung parang estimate arrival mo, kailan, gagawa ka lang doon. Tapos yung estimate mo na alis mo sa nasa contract kasi yun, na alis mo doon sa Taiwan. Ayun, and for the next one, visa. Okay, let me check. Okay. So, after nito, meron ka pang kailangan ng mga documents. So, ipapakita ko sa inyo yung pinaka process niya.
Yan. So, nandito na tayo. Nakapag-contract signing na kayo, mga ma'am, sir. Dito ako sa kabila. Ipod natin to sa kabila. Okay, wait lang po. Ayan. Okay, so as you can see, contract signing. Ayan. So, okay na siya. Next is work permit. Ito na yung work permit natin. Ito yung mga kailangan. Ito yung dapat na days na ginagawa nila yan. Photocopy of passport, degree certificate, NBI. So, dito na tayo sa visa application. Ito yung MECO documents. Ilagay ko din to sa comment section para ma-view nyo siya, ha? Yung PDF. Okay. So, for the visa application, ano po yung mga kailangan natin, ma'am, sir? Ang processing po natin is, I think this is not true because expedite po na ginawa ko is 4 days. Ngayon, 4 days na. Siguro, madami yung, nagpapagawa ng visa as of today. Tapos, yung regular working days is 10. I think 10 days. So, pina-expedite ko. So, ito yung naging cost ng aking expedite. Ayan, 3,500 plus 1,750. Tapos, kung visitor visa naman, 2,600 plus 1,300. Okay. So, ano yung mga kailangan natin for visa application? Visa application form, yung pinakita ko sa inyong una. 2 valid passport size ID pic. 6 months ago dapat yung tapos dapat glossy siya. Passport ninyo, yung pinaka-passport, dapat hindi sira yung passport nyo kasi may time na pag may sira, hindi pakuhan ulit kayo ng bago. Another one is yung inyong work permit, original, kasi nga tayo ay TA. Pag naman ikaw ay FET, or photocopy. NBI clearance, yun pong na-authorize, na-notarize ng ating DFA and also TECO. Kung married ka, kailangan mo ng PSA marriage. And kung Filipino ka, siyempre Filipino tayo, nag-a-apply nga tayo sa Taiwan, ay di kailangan na din natin magpasa additional data is PSA birth certificate. Ayan. So, original copy ng PSA birth certificate. Tapos, original and 1 copy of, lahat ng ito, dapat puro original and dapat may photocopy tayo na niresize sa A4. Okay. Ayun. Send ko na lang din sa inyo itong link na ito para makita ninyo kung ano yung mga white collar workers na kinakailangan ng yun. So, kapag resident visa po kasi, we should stay more than 180 days. Ayun. So, alam nyo na naman kung saan yung Ayala, Makati, sa RCBC kasi dun kayo nagpa-authenticate ng inyong mga documents. So, 41st floor sa RCBC. So, if you have any question or clarification, I'm always here for you guys. Ayun. Next up, we're going to discuss about POEA or OEC. Kasi hanggang ngayon, for assignment pa yung aking POEA. So, if na-approve na siya for approval, I'm gonna make a video for it. And all of this, lahat na ito experience ko, na para mag-guide kayo and para matuto kayo. So, parang trial and error. I experience it and then kayo, alam nyo na yung gagawin nyo. Thank you so much for your strong support in my channel and I hope madami pa ang teachers, aspiring teachers. By the way, close na si TFE-TP as of the moment, but mag-o-open siya December. Winter time. Winter season. Mag-o-open po ulit si TFE-TP. So for now, I think ang open pa lang po as of the moment is JET program. So pwede din kayo dyan, JET program. That will be all for today's video. See you and God bless everyone. Goodbye.